So, yan. So, etong gusto ko i-share sa inyo, ang goal ko kung bakit ko kayo kinausap, para i-share sa inyo yung pagtungo sa langit. Paano ba? Okay. So, ikaw ang sagot mo kanina ay hindi ka sure. Ikaw ay sure ka. Ano yung reason? Ako, kasi parang ako, anytime na, hindi natin alam kung kailan si Lord darating. So, anytime na dumating si Lord, alam kong na-surrender ko na sa Kanya lahat. Willing akong i-give lahat kay Lord. Okay, na-surrender mo na. Okay, yun sa lahat sa Diyos. Okay? Ikaw hindi ka talaga sure, wala kang idea. So, gusto ko i-share sa inyo, ano ba talaga yung reason? Okay? Respect na meron tayong kanya-kanyang paniniwala, pero mas dapat nating irespeto ano ba yung sabi ng Bible. Okay? Sa Bible tayo magbase. Kasi gano'n naman talaga, meron tayong kanya-kanyang paniniwala, pero mas mahalaga na yung paniniwala natin ay mai-align o maitugma natin sa sinasabi ng Bible. So, meron akong 5 bagay na para matiyak mo yung pagtungo sa langit. 5 bagay mula sa Bible na dapat mong paniwalaan, dapat maintindihan para matungo ka sa langit. So, ang una, sabi ng Biblia po dito, sa Romans chapter 3 verse number 10. Sabi ng Bible, Romans chapter 3 verse 10, siguro alam niyo na to, sabi ng Bible po dito, for all have sinned and come short of the glory of God. Sabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So, it's a reality na tayo ay nagkasala. Okay? Lahat tayo merong kasalanan. Kaya nga sabi ng Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. So, tanggap niyo po yun. Okay? So, lahat tayo merong kasalanan. Okay, yun yung unang bago. Tayo ay makasalanan. Sabi ng Biblia, walang matuwid na tao na nabuhay sa mundo na hindi nagkasala. Lahat tayo merong kasalanan. Pero ang sabi rin po ng Bible, sa Romans chapter 6 verse 23, sabi dito, Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi ng Biblia, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. So sabi ng Bible, ayon dito, ano raw po yung kabayaran ng ating kasalanan? Death, sa Tagalog ay kamatayan. Okay? So ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero sa Bible, ang ikalawang kamatayan po, kasi yung unang kamatayan, physical death, ay kapag tumalon ka mula sa third floor, bagsak ulo mo, basag ang ulo mo, physical death yun, sigurado. Okay? O kaya uminom ka ng lason, tapos hindi ka nadala na agapan, physical death yun. So yun yung physical death. Ngayon, ano po yung ikalawang kamatayan? Ano yung spiritual death? Sabi ng Biblia sa Revelation 20 verse 14, nakalagay po dyan, and death and hell were cast into the lake of fire. So yung itatapon daw sa lawa ng apoy. Ito pa yung sabi ng Biblia sa Revelation 21 and verse number 8. Sabi ng Revelation 21 verse number 8, nakalagay po dito, okay, but the fearful, Revelation 21 verse number 8, yan, but the fearful and unbelieving and abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ito yung listahan ng mga kasalanan na napupunta sa impyerno. Tagalugin natin isa-isa. Sabi ng Biblia, datapot lahat ng matatakutin, mga di nananampalataya, mga kasuklam-suklam, at mga mamamatay tao, at mga mapakiapid, at mga mangkukulam, at mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Okay, kasama ba tayo doon? Diba? Lahat daw tayo ay may bahagi sa lawa ng apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So basically, ang sabi ng Biblia, dahil tayo mayroong kasalanan, mamamatay tayo. Pero yung ikalawang kamatayan, yung pagtungo sa impyerno. That's the bad news. Mamamatay tayo, patungo tayo sa impyerno. That's the reality. Pero, ang sabi ng Biblia, sa Romans 6:23, okay, sabi ng Romans chapter 6 verse 23, kung babalikan natin, sabi diyan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob o regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Sabi ng Biblia, ano daw yung regalo ng Diyos? Buhay walang hanggan. Okay. So, tayo makasalanan dahil tayo nagkasala,
Papunta tayo sa impyerno dahil meron tayong spiritual na kamatayan. Pero ito yung tanong. Kapag matanggap mo yung buhay na walang hanggan, pupunta ka pa ba sa impyerno? Hindi na. So saan ka na pupunta? Ano? Sa langit. Sa langit. So pag nasa iyo na yung buhay na walang hanggan, langit. Pag wala, impyerno. Kasi meron kang spiritual na kamatayan. Okay, napakasimple. Okay? So yun yung sabi ng Biblia. Yung buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos. Ngayon, intindihin natin mabuti. Yung daw pagtungo sa langit, yung buhay na walang hanggan ay regalo. Question, ang regalo ba may bayad? Wala. Ang regalo ba may kapalit? Wala. Ang regalo ba kailangan ng pagsumikapan? Wala. Halimbawa, bigyan kita ng regalo. At sinabi ko, pag mo matanggap to, kailangan mo munang tumayo dyan. Regalo ba yun? Hindi. O, halimbawa, bigyan kita ng regalo. Kailangan mo lang ngumiti, matatanggap mo itong regalo. Pag hindi ka tumiti, hindi mo matatanggap itong regalo. Regalo ba yun? Hindi. So, kapag may ipinagagawa sa'yo, kapag may effort kang gagawin, kapag mayroon kang work, pag mayroon kang effort, hindi siya regalo. Sabi ng Biblia, ang pagtungo sa langit, ang buhay na walang hanggan, ay regalo ng Diyos. Malinaw po. Ngayon, ang tanong, kung sasabihin kong pupunta ka sa langit, pero dapat mabait ka, regalo ba yun? Okay? So, hindi yun ang paraan ng pagtungo sa langit. Kung sasabihin ko, pupunta ako sa langit kasi nagsisimba ako, regalo ba yun? Pupunta ako sa langit kasi nag-church ako sa, anong church yun? Hindi na yun, hindi ko matandaan. Diba? O pupunta ako sa langit kasi nagsisi ako ng mga kasalanan ko, regalo ba yun? O pupunta ako sa langit kasi nagrepent ako. O pupunta ako sa langit kasi nag-surrender ako ng buhay ko sa Panginoon. So, hindi, di ba? Pupunta ako sa langit kasi binigay ko lahat sa Diyos. So, hindi yun regalo. Ibig sabihin, hindi yun ang paraan ng pagtungo sa langit. Kasi ang pagtungo sa langit ay regalo. Malinaw? Ngayon, another question. Ang tanong, papaano ko matatanggap yung regalo? Kasi kung wala akong gagawin, wala akong kayang gawin kasi regalo nga yun, paano ko yung matatanggap? Okay. Ito yung sabi ng Biblia. Sabi ng John chapter 3 verse number 16, one of the common verse na napapakinggan natin, siguro alam niyo to. Okay? Pero gusto kong basahin sa King James Bible. Sabi ng Biblia dito, John chapter 3 verse number 16. Nakalagay dyan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Sabi ng Biblia, ayon dito, ano daw yung paraan para matanggap mo yung buhay na walang hanggan at hindi ka na mapahamak. Tagalogin natin, gayon na lamang inibig ng Diyos ang sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang isinilang na anak na kung sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Question, ayon dito sa verse na ito, ano daw yung paraan para hindi ka mapahamak at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Ulitin ko bagalang ko. Gayon na lamang inibig ng Diyos ang sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang isinilang na anak na kung sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ano yung paraan para hindi ka na mapahamak sa impyerno at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit? Ibigay mo kay Kristo ang pananampalataya. Ano daw? Dito pa nga. Sorry po. Ay, no, principal. Ulitin ko. Okay lang, sige. I-edit ko naman yan, okay. So, yan. Ulitin ko yung tanong basahin ko ulit, bagaalang ko. Okay. Sapagkat gayon na lamang inibig ng Diyos ang sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang isinilang na anak na kung sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ayon sa talatang yon, paano ka daw hindi na mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ano yung kailangan? Ibigay mo ang pananampalataya. Okay, kailangan mong manampalataya. O sa ibang salita, magtiwala. Kanino? Sa Kanya. Kanino? Kay Jesus Christ. Para ikaw ay mapunta sa langit, ang kailangan ay manampalataya kay Jesus Christ.
Another verse, ito pa yung sabi ng Biblia. John chapter 6 verse 47. Sabi ng Biblia dito, John chapter 6 verse 47. Yan, sabi dito, John chapter 6 verse 47. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Sabi sa Tagalog, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, siyang nanampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yan ang sabi ng Panginoon. So ayon dito sa talatang ito, ano daw yung kailangan para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Manampalataya o magtiwala, have faith, put your faith, trust in Jesus Christ. Okay? Nanawaan nyo tayo? So ang kailangan para tayo mapunta sa langit, manampalataya kay Jesus Christ. Another verse, para lang i-prove sa inyo na kailangan lang manampalataya. May sinabi ba dong gawa? May sinabi ba dong magsimba? May sinabi ba dong mag-repent ng mga kasalanan? Meron o wala? May sinabi ba doon na mag-surrender? May sinabi ba doon na mag-worship? Mag-serve? O ano mang isip? Wala, ang kailangan lang manampalataya. Okay. Another verse, ang sabi ng Biblia. Romans chapter 10 verse number 9. Sabi ng Biblia, Romans chapter 10 verse number 9. Okay, sabi dito, na kung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesus at mananampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. So para daw tayo maligtas, ibig sabihin ng ligtas, hindi na pupunta sa impyerno, pupunta na sa langit, pero ng buhay na walang hanggan. Okay, para daw maligtas, ang kailangan ay manampalataya. Malinaw po. Ngayon, ito, may tanong ako sa inyo. So, bigyan din kita yan. Nalimutan ka kasi. Okay, so ito, may tanong ako sa inyo. Pag sinabi kong pupunta ako sa langit, kasi mabait ako, kanino ako nagtiwala? Sa sarili, baka sa mabait ako. Okay. O, pupunta ako sa langit kasi nagsisimba ako, kanino ako nagtiwala? Sa simbahan, o sa sarili pa rin kasi nagsimba ka. Pupunta ako sa langit kasi membro ako ng Iglesia ni Cristo. Sarili pa rin, okay? Pupunta ako sa langit kasi nagsisisi ako ng mga kasalanan ko. Sarili pa rin. Pupunta ako sa langit kasi nag-surrender ako. Sarili pa rin. Pupunta ako sa langit kasi nag-worship ako, nag-aawit ako, naglilingkod ako. Lahat ng bagay na iniisip ko na sa tingin mo'y gagawin mo. Sa sarili ka nagtiwala. Kasi may ginawa ka. Naintindihan niyo po. O what if ganito? Pupunta ako sa langit kasi nagtiwala ako kay Jesus Christ. Pero, kailangan kong maging mabait. Kaya ako nagtiwala. Sarili pa rin, di ba? Kasi mayroong pero. O kaya, pupunta ako sa langit dahil nagtiwala ako kay Jesus Christ. Ngunit, kailangan gawin ko to. Sarili pa rin, di ba? Naintindihan nyo? Okay, so ang pagtungo sa langit ay manampalataya lamang kay Jesus Christ. Pag sinabing manampalataya, ito po yun. Una, kailangan mo manampalataya na si Jesus Christ ay Diyos. Okay? Sabi ng John chapter 1, nang pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos. Verse number 2, at ang salita ay Diyos. Yung salita daw ay Diyos. Sino yung salita? Si Jesus Christ. Kasi sabi sa verse number 14, at ang salita ay naging laman. Sino ang kilala ninyo na nagkatawang tao? Naging laman? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay Diyos 100%. Nanawaan niyo po ba? Na siya ay isa sa personalidad ng Diyos. Ay sabi ng Biblia, may tatlo na nagpapatuto sa langit, ang Ama, ang Anak, ang Salita, at ang Banal na Espiritu. At ang tatlong ito ay isa. Kailangan mo maniwala na ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay Diyos. Pero hindi sila pare-pares na personalidad. Naintindihan nyo? Kailangan nyo maniwala na si Jesus Christ ay 100% God na kapantay ng Ama sa kapangyarihan. Malinaw po. Pangalawa, kailangan mo maniwala kay Jesus Christ na hindi siya nagkasala. Okay? Tunawaan niyo po ba? Wala siyang kasalanan. Ang sabi ng Biblia, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin. Ang nangyari, kaya ipinako ang Panginoong Hesus sa krus sa Kalbaryo dahil siya ay inako niya yung kasalanan natin. Siya yung namatay para sa ating kasalanan. Siya yung nagdusa para sa ating kasalanan. Mahigit 2,000 taon na kalipas, ipinako siya sa krus.
Kailangan mo ring maniwala, okay, pangatlo, na yung kanyang dugo ang naging dahilan para mapatawad ka sa kasalanan. Sabi ng Biblia sa Book of Hebrews, kung walang pagkatagas ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kung hindi namatay ang Panginoon sa Kristo, wala siyang dugong tatagas, walang kapatawaran sa ating kasalanan. Mahalaga na maniwala ka na yung kanyang dugo ang naging dahilan para mapatawad ka sa kasalanan. Okay? Pang-apat, kailangan mo maniwala na siya ipinanganak nagkatawang tao. Kasi kung hindi siya magkakatawang tao, paano siya mamamatay? Gets nyo? Okay? At kung hindi siya mamamatay, wala tayong kapatawaran ng kasalanan. Panghuli, panglima, kailangan mo magtiwala kay Jesus Christ na sapat ang kanyang kamatayan sa krus. Okay? Kailangan mo magtiwala kay Jesus Christ bilang tagapagligtas mo. At walang iba. Okay, may question ako. Kapag sinabi kong pupunta ako sa langit kasi nagtiwala ako kay Jesus Christ, pero after 10 years nakagawa ako ng kasalanan ko, hindi na ako pupunta sa langit. Kanino ako nagtiwala? Sarili pa rin. Kasi hindi ako nakagawa ng kasalanan. Okay? Naintindihan niyo po? So kung magtitiwala ka sa sarili mo, impyerno. Kung magtitiwala kay Jesus Christ, langit. Yun ang sabi ng Biblia. Ito yung tanong. Sa oras na ito, nais mo ba magtiwala kay Jesus Christ bilang tagapagligtas mo? Yes or no? Yes. Okay. So ito yung magandang bagay. Once na nagtiwala ka kay Jesus Christ bilang tagapagligtas mo, ligtas ka na palagi at magpakailanman. Ano ibig sabihin noon? Ngayong oras na ito, nagtiwala kay Jesus Christ, ano yung natanggap mo? Buhay na walang hanggan. Okay, kanina, sabi mo, pupunta ka sa langit kasi nag-surrender. So, may pagkakaiba, di ba? Okay, sabi mo kasi nag-surrender, iba yun sa nag-surrender. So, okay, so ngayon, nagbago ang isip. Nagbago ba ang isip mo? Kanina at ngayon? May nagbago ba sa isip? Yes or no? Yes. Kasi kanina, iba yung pininiwalaan. So, nagbago. Ngayon, pupunta ka na sa langit. Natanggap mo yung buhay na walang hanggan. Bukas, may buhay na walang hanggan ka pa ba? After 1 year, after 2 years, after 5 years, after 10 years, 20 years, 30 years, 50 years, 100 years, millennium. Alam niyo, millennium, 1,000 years, kung buhay ka pa. Sa langit ka pa rin ba pupunta? Yes. Ito ang question. What if makagawa ka ng kasalanan? Sa langit ka pa rin ba pupunta? Okay, ito yan. Hindi na siya nagsasagot pa. Ano ba sasabihin ko? Di ko sigurado. Ganito yan. Once naligtas ka na, sa langit ka na pupunta, hindi na yun magbabago. Palagi ka nang ligtas. Bakit? Una, kasi regalo. Ang pagtungo sa langit ay regalo. Gift yun, di ba? Ang regalo ba pwedeng bawiin? Pag binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan dahil nagtiwala ka kay Jesus Christ, nagkasala ka, pwede pa ba niyang bawiin yun? Hindi na. Okay, regalo siya eh. Tandaan niyo, sabi ng Biblia, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan na ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Hindi po sinungaling ang Diyos para bawiin ang kanyang regalo. Okay? Pangalawang dahilan, ang pagtungo sa langit ay buhay na walang hanggan. Ang buhay bang walang hanggan, pwedeng mawala? Walang hanggan nga eh. Kung pwedeng mawala, hindi yung buhay na walang hanggan. Yun ay buhay na nawawala. Okay? So, kaya ano man ang mangyari, meron ka ng buhay na walang hanggan. Okay? Malinaw po. So, ngayon, sabi ng Biblia, Romans chapter 10, verse number 13, hindi ko nabubuksan, medyo sakit na sa mata. Sabi ng Biblia sa Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sabi ng Biblia, kung sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon, ay maniligtas. Okay? Kaya sa oras na ito, kung ikaw ay nagtiwala kay Jesus Christ, mananalangin tayo ng pagtitiwala kay Jesus Christ. Pwede bang tayo mo ko, tayo pumikit, sundan yung panalangin ko. Sundan niyo po ang panalangin, Panginoong Jesus. Salamat po sa oras na ito. Inaamin ko po, ako'y makasalanan. Narito po ako, magpapakumbaba, tinatanggap kita, nagtitiwalaan sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. So hindi ko alam kung totoo sa puso niyo. Pero bago ko magpaalam, may mga tanong ako sa inyo. Okay. Hindi ko awat ha.